Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Pag-ibig MP2 Savings. Okay, so bakit mas magandang mag-invest sa Pag-ibig kesa sa mga bangko? Una ay ang gobyerno mismo ang nagpapatakbo sa Pag-ibig. Secured ang gobyerno dahil kapag nalugi ang gobyerno, buong bansa ang malulugi. So hindi naman papayag ang ating bansa na malugi tayo, no? Unlike sa mga bangko kasi, although pareho silang regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ay mayroong tsansa, mayroong risk na malugi ang mga bangko kung hindi marunong ang mga fund managers nila, kung hindi sila maalam sa pag-i-invest, kung paano nila mapapalaki ang ating pera. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, no, mga katungkod, 'di ba kapag nagta-time deposit tayo o kaya kapag nagde-deposit tayo sa mga bangko ng savings natin, ganyan. Imagine yung dagdag doon sa ating pera sa bangko, no, sa private bank, ay wala pang piso. Wala pang 25 cents. Diba? Tuwan-tuwa ka na kung aabot ng 50 cents sa loob ng isang taon yung inyong pera. Kaya naisipan ko na mag-invest na lamang dito sa MP2 ng Pag-ibig. Okay? So, ang initial deposit ko ay 15,000 monthly. Ngayon, ang terms na napili ko ay 5 years. Magkano ang possible na magiging revenue or income ng MP2 savings ko kung magbabayad ako ng 15,000 monthly sa loob ng 5 years. Okay? Pero ang ituturo ko sa inyo ay syempre yung 5,000 lang o kaya 500 pesos lang monthly para hindi mabigat at para pang masa, kumbaga, yung inyong computation o kumbaga kaya ninyong maabot. Okay? So, halimbawa, syempre hindi naman madaling kitain yung 15,000, di ba? So, for example, ang kaya lang nating i-deposit monthly ay 500. Okay? 500. So, sa January, nagpasok tayo ng 500. And then, sa February, nagpasok ulit tayo ng 500. Eh, di meron ng 1,000 yung ating savings. Nung March, nagpasok ulit tayo ng 500. 1,500 na. Plus 500 nung April, plus 500 nung May, and so on so forth. Hanggang December 2023, ang total na na-invest natin sa MP2 savings ng Pag-ibig ay 6,000. Okay? So, yung average accumulated monthly savings natin is 3,250. Okay? Bakit 3,250? Okay? So, ia-add lang natin itong 500, 100, 1,000, 1,500, and so on so forth hanggang December. And then, i-divide natin ito sa 12 months dahil meron tayong isang taon. Meron tayong 12 months sa loob ng isang taon, okay? So, i-divide natin ito. So, ang total nito ay 3,250 yung annual accumulated monthly savings natin. And then, dito natin i-compute yung ating tax, yung dividend rate. Okay? So, pumunta kayo sa Pag-ibig, dividend rate, okay? Ito yung makikita ninyo sa Pag-ibig. Yung 2011, 4.63. 2012, 4.67, and so on so forth. Ito yung maganda ng 2018, saka 2017. No? Ito yung pinakang to. 2016, 17, and 18. Napakaganda ng dividend rate ng Pag-ibig. So, umabot pa nga ng 8.11%. Ngayon, assuming na ang magiging dividend rate natin for this 2022 ay 6.02. Bakit 6.02? Kinuha ko lang guys yung average ng savings, no, dividend rate sa loob ng 11 years. At nakuha ko yung 6.02. Okay? So, halimbawa, yung 6.02 na to ay imumultiply natin sa
3,250. Ito yung magiging dividend natin. Okay? So, ang dividend rate natin, ibig sabihin, yung pera natin na nagkakahalaga ng 6,000 ay kumita ng 195.62 sa loob ng isang taon. O, di ba? Lampas na kaagad ng 50 cents yan. Lampas-lampas. So, yung total accumulated value na pera natin ngayon ay nagkakahalaga na ng 6,195.62 na. Okay? Dahil naidagdag na yung kinita natin. No? Di ba? Nag-deposit ang total deposit natin for 2023 halimbawa ay, for 2022 na lang, ay halimbawa 6,000. Kumita tayo ng 195.62. So, ang pera natin ngayon ay 6,195.62. Okay? So, ngayon, ang magiging balance natin ngayon ay magtutuloy-tuloy lamang. So, di ba, December 2022, meron tayong 6,000. 6,000 plus 500, naging 6,500. 6,500 plus 500, 7, and so on and so forth. So, meron na tayong, pagdating ng 2023 December, meron na tayong na-deposit na 12,000. And then, 12,000 plus 500, 12,500. And then, at December, 18,000. And then, 18,500 and hanggang sa 24,500. Okay guys, so nasusundan nyo ba? So 6,500, 11,550. Kasi yung total na savings natin na ito, magdadagdag tayo ng 500. Okay? So iyon. So pagdating ng dividend rate nitong second year natin, 2023, yung 9,250, no, ay imumultiply natin doon sa 6.02. So, ibig sabihin, ang kinita na natin for the next year ay, for the 2 years ng pera natin ay 556.77. Okay? Merong growth rate na 4.64. Papataas ng papataas, no? May growth rate na 4.64. So, hanggang sa after 5 years, no, yung panghilimang taon natin, meron na tayong nade-deposit na 24,000 for the past 4 years. And then, pagdating ng January 2020, ano ba yun? After 5 years, 24,000 plus 500 ng January, plus 500 ng February, hanggang sa loob ng 5 taon, ay nakapag-deposit tayo ng 30,000 pesos. Okay? Nakapag-deposit na tayo ng 30,000 pesos for the past 5 years. Ngayon, yung 5,000, yung ano na yun, yung annual accumulated monthly savings natin ay nagkakahalaga na ng 27,250. So, ibig sabihin, dito natin i-compute yung dividend rate. So, tandaan nyo guys, itong 6.02 na to ay nagbabago to. Malaki yung posibilidad na maging 8.2, maging 8.11, and so on and so forth. Pero for the sake ng computation natin, ay inassume ko na 6.02%. So, 3,250 kanina times 6.02%, meron tayong kinitang 195. 9,250 times 6.02, 15,000 times 9.02, 6.02, 21,000 times, and so on and so forth. So, sa loob ng 5 taon, ang kinita na ng ating pera na dinedeposit sa Pag-ibig ay 1,640. So, ibig sabihin, yung nasa savings na natin na pera ay meron na tayong 31,640. So, kumita na tayo ng 1,640 kaagad. 5 years lang yan guys. Kung 500 lang yung ating idine-deposit. Okay. Ngayon, ito ay simpleng calculation lamang. Nagbabago kasi yung syempre yung compounding. Yun tayo ang kailangan natin is yung compounding. Halimbawa, ibig sabihin ng compounding, yung tumutubong interest monthly. Although yung unang calculation, tumutubo rin naman siya, pero naka-fix siya sa 500. Dito naman kasi guys,
ay ina-add na natin yung dividend rate for the past year. So, halimbawa, di ba 6,500 yun dito sa second year. Siyempre, kumita tayo ng 195.62. Ay di nagiging 6695.62. And then, ito, plus 500 uli, plus 500, plus 500, plus 500. Pagdating dito, meron na tayong, di ba, 12,500, di ba? 12,500. Eh, magkano ba yung interest niyan? 917.91. So, pagdating dito, i-add natin yung 917.91 plus 500, no? I-add natin yun doon sa kinita natin, doon sa pera natin na 9,200. So, ito na yung naging pera natin. So, sa loob ng 5 years, ay kumita na tayo ng 1,827.46. So, ganun lang kadali guys yung rough estimate ng computation. Kung 15,000, try ko nga. Kasi yung nilalagay ko rito ay yung kinikita ko sa aking YouTube channel. So, sa loob ng 5 years, kung tagpi-15,000 yung dinedeposit ko, kumita na ako ng 54,823. Napakalaki niya guys, kumpara sa bangko. Okay? Yung pera mo kung sa bangko mo ito pinasok, baka 5 piso o wala pang 5 piso or 4, wala pang 3 o wala pang 2 sa loob ng isang taon, di ba? So, guys, ayun, mag-invest na kayo sa pag-ibig kasi kapag mas maraming mag-invest sa pag-ibig, itong dividend rate na ito, mas lalaki pa yan kung madaming mag-i-invest. At kung madami yung mag-i-invest, syempre, papataas ang pera ng pag-ibig. Okay? So, may posibilidad na umabot pa ng 8.11 o kaya 9 something yung magiging dagdag natin. Okay? So, yun lang so far guys, mga kaibigan. At invest na kayo guys at para malaman ninyo na kung paano yung pagkita dito sa Pag-ibig MP2. That's all. Thank you.